Sige po.
Magandang hapon po sa inyo po, Pastor. Ready ka na. Pwede ka, Lord. Kami po ay nandito para po sa amin po isa sa requirements namin po sa amin po sa Economics Interfaith na yung ano po sa amin. Although ang ano pong professor ay si Prof. GR. Yan, so siya po yung professor niya. So, kami po ay nagpapasalamat sa inyo po sa pagtanggap po sa amin, sa inyong simbahan at nagbubukas din ang inyong puso at ang simbahan po sa pagtanggap sa akin po ng katanungan. So, kami po ay nagpapasalamat na hindi po tayo nag-aatubili na iyo ay kumbaga tinanggap po kami. So, maraming salamat sa inyo. Pagamat ay medyo ano po ang panahon, oras na ibibigay sa inyo, pero nagpapasalamat po kayo na hindi po kayo tumanggi sa amin po na pag-i-interview sa inyo. So, ayun po ay maaari po inyong ipakilala po ang inyong sarili sa inyong pong iglesia. Lahat. Ako po si Fred Family. Ako iglesia ng IUP. Ako po ay isang legal teacher. Teacher ako. At ako po ay katulong ng pastor dito sa IUP. Nalaban ng Pastor Belan. At ang aming pong pangalan ng aming iglesia, Iglesia Emida Ecumenical Church, Congregation Malaban. Ang aming pong address ay Daan Vistor Street. Yun po ang address po ng aming iglesia dito po sa Malaban. Salamat. Okay. So, meron po kaming katanungan, Predigador ako. Ang una po sa aming tanong ay, ano ang mga prinsipyo o paninindigan ng simbahan na ito tungkol sa ekumenismo? Malasakit, pakikiisa at pag-ibig kaugnay ng mga ministeryo sa komunidad. So, ano po ang mga prinsipyo o paninindigan ng simbahan na ito tungkol sa ekumenismo, malasakit, pakikiisa, at pag-ibig kaugnay ng mga ministeryo sa komunidad? Gusto po ng prinsipyo ng church ay yung aming pong prinsipyo ay pagsasarili at yun po ay pagkakaisa. Batay po sa karanasan ng aming iglesia, ang Emida Ecumenical Church. Kasi po, bilang IUP, dati po kasi kami ibang unit, nasa ibang unit pa po kami. Nagkaroon po kami ng problema, wala po kami. Pinagkaroon po namin ng prinsipyo, batay po sa kagustuhan ng ating Panginoon, dahil ang gusto po ng Panginoon ay yung ipaglaban niya ang tunay na pananampalataya, hindi lang sa ating hindi yung kasama na po dito yung pagyakap sa community. Maraming pong salamat po sa pangalawang tanong po. Sige po. Yung dalawang tanong po namin. Ano po yung kahalagahan ng interfaith dialogue? Dialogo sa interfaith po. Ano po o papaano po nakakabahagi ang simbahan ito sa ganoong inklusibong gawain? Ano po ito pong iglesia ito, paano po daw nakikipag-dialogo sa interfaith? Ano po IUP po, ang aming pag-iglesia ay bilang ano po ay nakakabaan sa kami ng pananampalataya. Nakakadyo po sa ating sarili ng pananampalataya. Sumasampalataya po sa
concern doon sa tao, kundi ang concern po ito sa lahat, pati ng sa buong sanglibutan na ang pagiging sa yung buong pakikipag-relasyon simbahan dito sa ibang Christian churches. Meron po ba? Yes po. Una po ay meron po kami yung UCCP po naman na ito po ay sinalaban at ang layunin po dito ay kaya po kami ay nagkaisa ay sa UCCP ay upang ipahayag ang Ebanghelyo ng ating Diyos sa nilikha. Hindi lamang sa kapwa mananampalataya, kundi sa hindi man kapalaran, kasabay na po noon yung pagmumulat ng nating bilang mananampalataya sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa, bilang tayo ay nilalang ng Diyos at tayo pamamahala. Ano pong hakbang yung ginagawa ko ng iglesia para po makatulong sa ganun? Po, yung po ang tulong namin sabi po sa aming mission church, dahil po kami dalawang misyon. Dito po pangangalaga po yun ayunin. Dito po sa Papoy, dito po sa ibaba po doon. Tapos po yung isa ay dito po wala. Na ang pag ginagawa ay tinutulungan po namin yung ating mission po at ating po talagang nila natin sa Panginoon. Dahil yun ang aming objective dyan po habang bata na po ay ilapit natin sa Panginoon ang mga bata. Parang pag dumating ang magandang panahon, hindi po sila maging problema ng ating mission. Hindi ba po ay sila ay maging katuwang ng pagpapalaganap at pagpapabuti ng ating sambayanan po. Naging problema ng bayan. Magandang pag pinalagay mo kasi yung isang bata sa tanang simbahan, hindi siya parang magiging suwarin din ng magulang. Pag naging masunurin siya, din talaga siya, hindi yung sakit na lipunan. Iyan ang mahalaga at pinagdaan ng ganung pag-mission. At saka wala na rin sila sa katotohanan sa nangyayari. So, naging bukas din sila sa mga pangyayari. Kasi yun naman talaga ang importante na dapat ang mga kabataan ay magiging bukas na sila sa mga interfaith na dialogue na makikita nila na ito pala ang isang Kristiyano, di ba? Na dapat kailangan may paninindigan kung ano yung pinanahalagahan natin bilang isang simbahan na dapat tayo ay magkaisa doon sa mga nakikita natin sa mga nangyayari. Yeah. Sige po. Ang tatlong tanong po. Paano po sumaksi at tumugon ang simbahan ito sa panawagan para sa panlipunang pagbabago? Hindi po yung bigay na ng isang konkretong halimbawa kung paano tumugon at sumaksi. At yun po kasi, Pastor, nagiging problema ng mga churches at ng panagpalala. Kapag ang usapin po ay sa lipunan, naandun po yung ating takot na tayo ay mamibahagi. Lalo na po ngayon, yung ating blood control na talagang nag-aanap ngayon, na nananawagan tayo mga Kristiyano na tumindig at makibahagi doon sa pangyayari. Kaya lang po, minsan namin misinterpret ng iba nating mga kasama o ng ibang tao na huwag kayong sumali sa ganyan, hindi na lang kayo sa simbahan. Pero para po, taliwas yun sa mission ni Christ dahil tayo ay tinalaga dito sa ibabaw na lupa para tayo ay maging bahagi ng pagbabago. Bahagi ng pagbabago. Dito po sa ating dito po sa ating Malabang, marami naman po bukas at kaisipan na tungkol doon sa mga pangyayari.
Katunayan po na meron po kami Cavite Ecumenical Movement. Opo, meron po kami sa Cavite Ecumenical Movement na ito po ay pinangungunahan po ng mga pari, mga pastor po natin, na kung saan ay nagkakaroon ng fellowship na kung paano ba tayo mga mananampalataya ay mabubuo na isang bubuo tayo para talagang ipahayag natin na ang ebanghelyo ng ating Diyos ay iyon ay nakakapabalo. Salamat po sa inyo. Wala na. Ayun, si Basta Ariel. Baka may mukhang matanong. Makiulis lang po sa ano po yung sabi ng pwede? Ito. Pagtapos namin sa amin kung ayaw, meron po kami ng antas, tatlong antas ng yung talagaan po. Una po, first step po na bago kami ng predicador ng Evangelista. Tulad ko po, yun ang unang antas ng pangalawa po, predicador, Mercado Pastoral. Tapos po, yung sumunod po dahil mga ako po, yung predicador Evangelista, ay hindi po, kami po ay tagapangalan. Hindi po kami pwedeng bigyan ng destino kasi kailangan po ay dumaan ka sa second step na maging ikaw ay PCT bago ka po mag-destino. Yung predicador na may tagapasalan. Yun po ang tawag sa akin. Parang sa UNC ay lay minister. Parang gano'n. Na pwede siyang mag-destino. Like ko. Like po, yes po. Pero hindi niya ang maggagawin niya lang ay magbabahagi lang, mag-preach lang, pero hindi siya makakagawa ng mga ritual. Yun yan. Parang gano'n din sa UNC kasi gano'n. Ang UCCP parang gano'n din. Sa looban. Lay minister din. Lay minister hanggang papunta ng candidate, parang gano'n. Yung ibig sabihin ni nanay, ano. Ang hirap i-pronounce yung ano, predicador. Evangelist po. Evangelist. Sa inyo po, ilang taon na kaya po na sumali ng IUA sa ecumenical na Kasi po, meron po talagang mga magdagawa na Okay. sa ecumenical. Sabi nga po kasi natin ecumenical, yun po samahan na ibang denomination po. Ilang taon po ito na pinatayo dito sa Malabang? Ito po ay 2014. Ito lang po yung dito sa Pero ito Malabang. po ay magawa na po ito. Ito po ano na, wala pa po ito kasi kagagawa na po ito. May 1 year higit na po. During 5 years. Yung ganito po tayo sa Ito lang po dito yan. Ito ay isa lang dito sa may Malabang po. Ito lang po. Tapos Imos. Opo. Meron po kaming IUE Toledo. Doon po sa Toledo. Sa Malabang. Ecumenical po. Okay po. Ano pa? Meron pa? Na-appreciate ko yung masyadong magiging malalim sa pagkakamit sa pagkakalalim. Talagang, paano yung ginawa pamilya mo? Kasi, ano na naghanap na Naghanap. English na mga Western English. So, kayo po ba ay ano din, tinatanggap ng balipa yung mga Foreign. Yung mga sa mga English service. May English service. Dati po kami noon ay, ang aming pong ginagamit noon sa liturgy ay English po. Pati yung laking liturgy, pati
pati po awit. Maliban na lang po doon sa misis ng pastor. Kasi nagtatagis nila. Yes. Kayo po ay, sabi namin ay maganda rin yung Tagalog worship. Pero hindi namin inaalis yung English worship. Ang tip naman po yun sa amin na magkaroon din ng English service. Dati po kasi nung matagal mga bata po kasi noong na 19 kami po ay nagkaroon din ng English worship po noong sa hindi ko matandaan kung ano natin. Pero ka-experience po kami ng English worship. So, ang ganda ng mga Tagalog na Tagalog. Sa Wika. Paano naman po yung nagiging dating sa mga kabataan? Hindi naman po nila nalaman na parang ay napaka-old-fashioned kasi ay yung purong Tagalog. Hindi naman po. Kahit na po kasi yung aming mga kabataan ay galing sila sa iba't ibang mga hindi naman po nagiging problema sa amin. Yung ganun din sila. Hindi po sila kasi po kahit ang ibang maraming kabataan maraming katalino. Pero sila po yung nag-a-adjust na hindi na ginagamit ako mo. Nakakatuwa po. Sana ganyan din yung makaramihan ng Diyos na especially din sa Pilipinas. Na talagang mahalin natin yung sarili natin. Kasi Medyo yung question. Talagang yung mga salita na agos sa puso natin ng Panginoon. kaya kasi po, yung mga members namin talaga ng mga katanungan, gusto nila yung Tagalog worship. Kasi, pagka ano eh, kaya dumating si Pastor JR, yun, nag-ano kami ng Tagalog na pananalitan. Pero po si Pastor J, kasi alam po sa amin, subject na sa amin, Ay, gano'n niya. Mm. Pero pag gusto naman po siya, Taglish po yun. Tagalog kami sa nag-aaral Tapos sa tapos naisip sinusunod na. Opo. Hindi ako po pinapaliwanag ko talaga ng Maraming salamat po. Thank you po, Pastor, sa inyong po predikador. Salamat po sa inyong yata ako, Pastor. malay mo. Declaration ni Lord yan na ikaw ay magpapatuloy bilang isang manggagawa na. So, sa iyong way, thank you din salamat sa inyong pag-utak sa amin na bagamat marami kami ay tinanggap niyo kami at marami din kami natutunan mula sa inyo. Lalo na sa inyong sarili napakalalim ng mga Tagalog. Kahit Pastor GR na natutunan namin yung mga malalalim na mga Tagalog na hindi namin maarap yung mga ganang lalim na di ba? So, thank you sa inyo po lahat at salamat po sa iglesia ito ng Iglesia Unida Ecumenical. So, thank you very much. Maraming ito sa ngalan po ni Pastor JR, siya po ay wala man dito, pero kami po ay buong nagpapasalamat na tinanggap niyo po kami sa pag-i-interview sa inyo. Thank you po. Maraming po sa inyo. salamat. Sana po ay kayo ay nasiyakan sa pag-i-interview. Saka, bago po ang lahat, ipanalangin po kami. Para po ay sa pag-uwi namin, baon namin ang mayamang panalangin mula sa ating Panginoon na ikaw po ay ginamit para sa akin. Po? O aming Diyos na aming magulang, sa mga oras kong ito, Panginoon, kami ay nagagala sapagkat minsan pa ang Panginoon ay nangarapat po na ang iyong mga anak na mula sa iyong tiis ay magkaroon ng kaugnayan sa iyong lingkod sa pamamagitan ng kanilang iyong Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang panahon, sa kanilang mga pagsisikap. Bilang sila, Panginoon, ay mga mag-aaral sa UPS. Dalangin ko, Panginoon, na sila po ay inyong gabayan sa kanilang mga mag-aaral upang sa ganong, Panginoon, pagdating ng takdang panahon, sila ay nakatapos, sila, Panginoon, ay
maging mabuting tagapangaralan. At alam niyo po natin, Panginoon, na ito ay kanilang nakakamit sapagkat ang kanilang puso at kanilang isip ay talagang dedikasyon na sila po ay makapag-aral para po sila ay makapaghayag ng Ebanghelyo po, Panginoon. Dalangin po natin, Panginoon, ang kanilang mga pamilya na kanilang kapiling na ang lamang sa kanila, Panginoon, ay malayo. Ikaw naman, Panginoon, ang mag-ingat din sa kanila. Dalangin din namin, Panginoon, na ang kanilang pagpunta sa kanilang ministry, bagamat sila, Panginoon, ay nagsisimula, ang iba ay nagsisimula pa lamang, subalit, Panginoon, na ang ating kagalakan, na sila ay makakatapos at magiging kabahagi sa pangangalan ng iyong Ebanghelyo. Muli, O Diyos, dalangin din natin, patuloy mo silang palakasin, ingatan, sa panahon ng kanilang pag-aaral. Ganyan, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, tunay, Panginoon, ikaw ang siyang pupuno, kapagkat ikaw ay Diyos ng pagbiyaya. Panginoon, sa kanilang pag-uwi, dalangin namin na ikaw po ang siyang mag-iina. Ang driver, Panginoon, na iyong itinalaga, hawakan mo, O Diyos, ang kanilang mga mata, kanilang mga kamay, kanilang mga tainga, sa panahon na sila ay nagdadrive kapag sa kanilang pagpilihan. Muli, O Diyos, ang papuri at pasasalamat ay muli namin inabot sa iyo. At ang Panginoon na ang patuloy na pagpapala at ang patuloy na basbas ay patuloy mo ipagkakaloob sa bawat isa sa kanila. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa aming Panginoon na aming tagapagligtas mula ngayon at magpakailan pa man. Amen. Amen. Yes. Thank you po. Tanggapin niyo